Patupat ang tawag namin sa kakanin na to sa Ilocano. Medyo matagal nga lang gawin yung kanyang lalagyanan, lalo na kapag hindi ka talaga marunong. Pero kapag naluto na to, naku, sabihin ko sa inyo, napakasarap talaga nito. Masarap to kainin sa umaga, tapos may kaparis na kape. Nagpakuha pala muna kami ni mama kay papa ng dahon ng bule, yung hindi pa nakabuka. Isang piraso lang pala ang kinuha namin dahil marami na daw ang magagawa nito, sabi ni mama. Katamtaman lang din ang laki ng pinili namin na dahon ng bule, hindi daw kailangan ng sobrang laki at sobrang liit. Sa paggawa pala ng patupat, kailangan tanggalin yung pinakatingting niya. Si mama lang talaga ang marunong gumawa sa amin nito. Tinatanong ko nga si mama dito kung paano ba siya natuto gumawa nito. Pinapanood niya lang daw pala dati gumawa yung lola namin ng ganito hanggang sa natutunan na rin ni mama. Nag-aaral na nga rin gumawa dito si papa, nagpapaturo siya kay mama. Si papa kasi magaling to gumawa ng itlogan ng manok. Alam niyo yung balulang, magaling siya sa ganun. Tinatawanan namin ang unang gawa ni papa, hindi niya kasi masundan yung ginagawa ni mama. Ito naman yung unang gawa ni mama, o diba ang ganda, para siyang maliit na wallet. Lalo na kapag yung lola namin ang gumawa ng ganito, mas maganda. Ako kasi, hindi ko talaga siya matutunan kung paano ba to gawin. Lagi ko namang pinapanood si mama kung paano siya gumawa. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ba siya makuha-kuha. Kailangan din pala siyang ibabad sa tubig pagkatapos gawin para hindi siya magkulubo. Iba-iba ang size na nagawa ni mama. Depende kasi yun sa dahon. Paglaki ng dahon, paglaki din ang gawa. Dahil hindi makasunod si papa sa paggawa ng patupat, kaya si mama na lang ang gumagawa. Hindi daw namin to pwedeng gawing hanap buhay, sabi ni mama, dahil matagal daw bago kami makarami. Hinanda ko na rin pala dito yung ilalagay mamaya sa loob ng patupat. Ito ay bigas na malagkit, nahugasan ko na rin siya. Nilagyan ko siya dito ng gata ng nyog, 2 nyog ang ginamit ko dito. 4 na gatang pala itong bigas na malagkit. Naglagay rin ako dito ng kaunting asin. Hinalo-halo ko lang din pala siya dito at pagkatapos ibababad ko to sa loob ng 1 oras at kalahati. Ganito na rin pala karami ang nagawa ni mama. Siguro mga nasa 10 piraso to. Merong malaki at meron ding maliit ang mga nagawa ni mama. Binabad ko na nga muna siya dito sa tubig habang hinihintay ko pa yung ibang ginagawa ni mama. Tinanggal ko na rin pala dito yung mga sobrang malalaki na nagawa ni mama. 3 piraso ang tinanggal ko kasi ito lang naman talaga yung sobrang lalaki. Pagkalipas nga ng 1 oras at kalahati, medyo umalsa na yung binabad ko kanina na bigas na malagkit. Kaya naman nilagay ko na nga ito sa loob ng patupat. Medyo natagalan nga lang ako sa paglagay dito kasi maliit yung butas. Mas maganda siguro dito kung merong imbudo para mas mabilis ang paglagay. Wala naman kasi kaming imbudo ngayon dito sa bahay, kaya tiyagain ko na lang muna ang paglagay ng ganito. Pagkatapos palang maglagay ng bigas dito, itatali lang din siya ng maayos para hindi siya maglabas mamaya kapag niluluto. Hindi rin kailangang punong-puno ang loob dahil mag-aalsa kasi to habang niluluto. Hindi ko pala nalagyan lahat yung mga ginawa ni mama dahil kunti lang kasi ang naibabad ko na bigas. Pagkatapos ko nga mailagay lahat ito sa kaserola, nilagay ko naman ngayon yung mga natira na gata. May binili din pala ako dito kanina sa palengke na 1 pirasong sinako. Ipapatong ko lang to dito sa pinakagitna ng kaserola, kusa na yung matutunaw mamaya kapag naluluto. Pagkatapos nga nito, sinalang ko na rin siya kaagad sa may kalan. Lulutuin ko naman siya ngayon sa loob ng 1 oras. At pagkatapos nga ng 1 oras, ganito na siya. Medyo naiga na yung itsura niya. Kumuha na nga rin kaagad ako dito ng 1 piraso dahil takam na talaga ako. Talagang makikita nyo na dito yung laman niya sa loob dahil umalsa na siya. Naglagay na rin pala ako dito ng mga sabaw niya kasi ito na yung magiging pinakang sauce niya. Hindi ko pa pala muna hinango yung iba dahil gusto ko kasi medyo maiga pa siya, pero dahil nga kasi napapakain na talaga ako, kaya kumuha na muna ako ng isa. Yung ginamit ko pala dito na bigas ay laon na, kaya hindi na siya ganun kalagkit. Pero kahit na ganun, napakasarap pa rin talaga niya kahit nagmukha siya ditong kanin na sinabawan ng adobo. Dahil wala si mama at si papa na taga-tikim ko, ako naman ngayon ang kakain. Sinubo ko na nga rin siya kaagad dito kahit na sobrang init pa. Tiniis ko na lang talaga yung init dito at ang masasabi ko lang ay grabe, ang sarap Hindi niya. nga lang siya sobrang malagkit dahil laon na yung ginamit namin na bigas, pero pasok na pasok naman sa lasa. Medyo magkaparehas sila ng lasa ng biko. Mas masarap din siya imerienda, pero mas masarap lalo na kung may kaparis siya na kape. Siguradong mauubos to mamaya kapag minirenda ng mga umakyat kanina sa taas ng bundok. So yun lang, thank you for watching!